ang pagkukulang sa serbisyo at pagpapabuti ng supply ng tubig, target bago matapos ang 2026. Para sa balitang iyan, DJ Joey Boy. GB Balita Express. DJ Frankie, inamin nga ng pamunuan ng dating Prime Water Batangas City at ngayon may bagong pangalan na Hiraya Water Corporation ang mga naging pagkukulang sa kanilang pamamalakad na nagdulot ng mga problema sa supply ng tubig sa lungsod ng Batangas. Ito ang lumitaw sa isinagawang public hearing ng Committee on Consumer Welfare and Utilities ng Sangguniang Panglungsod kahapon Agosto 12 kasunod ng patuloy na mga reklamo ng mga konsumer. Ayon kay Prime Water Area Head Cristina Lipa, inaako ng kanilang tanggapan ng mga naging lapses na aniyay bunsod ng kakulangan sa pondo at iba pang problemang kinakaharap ng kanilang pamunuan. Inilahad naman ng mga barangay chairman sa ang kanilang mga nararanasan kabilang ang madalas na pagkawala ng supply ng tubig lalo na tuwing weekend at madaling araw, mabagal na response sa mga reklamo, hindi maayos na restoration ng mga kalsada matapos ang repair works at kakulangan ng information dissemination tungkol sa mga pagbabago at abiso sa serbisyo. Bilang tugon, nangako ang pamunuan ng Hiraya Water na mararamdaman ng mga consumer ang mga positibong pagbabago kasunod ng pagbabago sa ownership ng kumpanya. Inilahad ni Hiraya Branch Manager Mary Grace de Ramos ang mga proyekto na sinimulan at nakatakdang isagawa upang mapabuti ang water supply sa Batangas City. Kabilang dito ang Alangilan Water Source Development na inaasahang makatutulong sa mga barangay ng Poblasyon 1 hanggang 24, Barangay Kuta, Malitam, Wawa, Santa Clara, Kumintang Ibaba at Kumintang Ilaya. Sisimulan din ng Soro-Soro Karsada Source Development na inaasahan namang makikinabang ang mga consumer sa mga barangay ng Mahabang Parang, Soro-Soro Karsada at Soro-Soro Aplaya. Maglalatag din ng mga bagong tubo sa Barangay Malitam at sa bagong palengke na inaasahang makatutulong sa mga consumer ng Barangay Kuta, Malitam at mga magtitinda sa bagong palengke. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng poblasyon water tank na magseserbisyo naman sa mga poblasyon barangay sa Kuta, Wawa, Malitam at Santa Clara. Ibinahagi rin ni De Ramos na nakabili na ang Hiraya Waters ng mga karagdagang generator set na hinihintay na lamang na ma-deliver upang magamit sa operasyon ng water system. Hiningi naman ng Committee on Consumer Welfare and Utilities Chairman na si Konsehal Zester Hernandez ang malinaw na timeline para sa mga proyekto dahil umaasa ang mga residente sa konkretong resulta ng public hearing. Ayon sa pamunuan ng Hiraya, inaasahang mararamdaman ang improvement sa serbisyo bago matapos ang taon habang target namang makumpleto ang mga proyekto sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Samantala, binigyang diin ni na dating Konsehal Nestor Boy Di Macuja at Vice Mayor Eliza Cruz na ang umano'y mga pagkukulang ng Board of Directors o BOD ng Batangas City Water District. Ayon kay Di Macuja, nakasaad umano sa joint venture agreement na dapat magsagawa ang Board of Directors ng taunang pagsusuri sa performance ng water service provider. Maaari rin umanong patawan ng penalty ang kumpanya kung may mga obligasyong hindi natutupad na maaari ring maibalik sa mga consumer sa pamamagitan ng refund. Sinang-ayunan naman ito ni Batangas City Water District General Manager Engineer Bernard Hornilia na nangakong ipararating ang usapin sa bagong pamunuan ng Hiraya. Samantala, hiniling ni Konsehal Jonas Tolentino ang tulong ng City Legal Office upang repasuhin ang joint venture agreement sa pagitan ng lungsod at ng dating Prime Water. Layunin nitong matiyak ang pananagutan ng mga partido sakaling hindi matupad ang mga obligasyong nakasaad sa kasunduan. Umaasa naman ang mga opisyal at residente na may isasakatuparan ng Hiraya Water ang mga ipinangakong proyekto at pagbabago upang tuluyang mapabuti ang serbisyo ng tubig sa Batangas City. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes. At ilang lugar sa Calabarzon nagkansela ng klase dahil sa malakas na ulan